So yun mga brad, isi-share ko lang yung mga naranasan ko sa motor ko, 'no. Yung naranasan ko magpaayos sa motor. Unang-una pumunta ako sa Honda mismo at pina-check ko yung motor ko kasi nag-e-engine check siya, nag-e-engine blink. So ayun, chineck ng mekaniko dun sa Honda, ang sabi ay TPS sensor. Ngunit wala silang stock kaya hindi naayos yung motor ko. TPS sensor ang kailangan, papalitan daw yun. So yun nga, walang stock, bale tumakbo na lang ako sa shop. So ayun, tumakbo ako sa shop, pumunta ako dun. Tapos ang sabi ng mekaniko, by the way, una pala doon, nga pala napansin ko meron pang problema yung motor ko, yung preno sa huli. Ano siya, nagla-lock siya, parang siguro kailangan linisin yung caliper o kaya yung parang bilog dun, anong tawag dun, piston ba yun ang tawag dun? Or lalagyan na lang ng langis. Kaya ayun, tumakbo ako dun. Una kong sinabi pala yon sa shop na mismo. Sabi ko, "Sir, nagla-lock po siya." Alam na niya agad. Talikot siya. Tapos pagkatapos nun, idinaan ko na yung problema ko sa motor, yung TPS sensor nga. Sabi ko, "Sir, nagbi-blink nga pala po 'tong, ano ko, motor ko, nag-e-engine check siya, nagbi-blink siya." Tapos tinry niya yung motor ko, tinest ride niya, ayan, tinest ride niya. Pagbalik ang sabi, lining daw. Sabi ko, "Sir, ang sabi po ng Honda ay TPS sensor, papalitan daw po yun." Pero ang sabi niya, lining daw, kaya nagbi-blink. So siyempre, ako naman, go na lang ako siyempre kasi mekaniko yun. May alam din yun sa mga motor. So ayun, sige, go. Inaayos ko siya, yung lining, clutch lining, binuksan na yung makina. Tapos sunod nun, yun, tinest niya. Pero ako hindi ko pa tinest, siya lang. Balik, okay siya. Tapos sabi ko, may lumalagotok din sa ano ko. Naisip ko naman yung mapapalitan eh. Nag-ano siya, pagka inikot ko yung manibela, nag-ano siya, may lumalagotok doon. So kailangan ng palitan ng ano tawag dito, yung racing, yung parang bearing siya yun, yung bearing. So yun, papalitan niya daw yung ball race yan. So ayun, napalitan na. Tapos sunod nun, pinapalitan ko na rin yung caliper. Ay hindi, yung pad nga pala dun sa unahan kasi pudpud na daw. So tama naman talaga, pudpud naman. Tapos sige, palitan ko na rin. Pero di ko naisip, ayos pa yun nung preno yun. Ang tanga ko talaga, nawala na sa isip ko. Ayos pa yung preno pero bakit pinapalitan ko? Pero sige, okey na yun. Palitan na natin kasi ano naman yun, stock naman yun ng Honda. Pagkakuha ko ng motor, yun at yun na yun. So sige, okey lang, palitan na. Okey na sa'kin. Tapos ilan na ba yun? 1, 2, 3. So yun, bale 4 na yun ano. Yung sa huli pinaayos ko, tapos yung lining, yung ball race, tapos yung pad sa huli, yun pinapalitan ko. Pero hindi pa dun nagtatapos ang problema ko. Pagkatapos nun, nung tinest ride niya, pagbalik niya, TPS sensor pa rin daw. Kasi nagbi-blink pa rin eh. Sabi ko, "Sir, sabi mo mawawala na yung blinking ng check engine kapagka napalitan na yung lining." Yun ang sabi niya eh. "Ba't meron pa rin?" Sabi niya. "Eh, TPS sensor pa rin, sir. Pinalitan mo pa yung lining ko kako, hindi naman pala nawawala yun, yun lang naman problema ko." So yun na nga ang sabi, TPS sensor pala eh. Sabi ko, wala, sablay 'to. Mukhang okey pa nga yung ano eh, yung lining ko na stock eh, kasi nagdedrive ako okey pa naman eh.
So, yun dun ako na namroblema ta's nung tinest ko na yung motor ko, meron na siyang simula na napalitan yung lining, dun na may kumakalampag 'pag nagda-downshift ako 'pag nagbawas ako, tapos hawak ko yung clutch. Lalo 'pag segunda dun ko nafi-feel may kumakalampag na, eh. May babawas ako, shift, bawas, tapos hawak clutch, dun may kumakalampag na dun. Di ko alam kung sa loob ng makina yun o ewan. Kasi bumalik ako kinabukasan, ano, sabi kadena daw, maingay na, pinapalitan ko. Tapos gano'n pa rin, may ingay pa rin, may kumakalampag pa rin. Umalis na lang ako, sabi ko okey na 'yan. Pinapalitan ko ng ano, eh, yung chainset, eh, pinapalitan ko yung sprocket, kadena, lahat pinalitan ko. Pero gano'n pa rin, may kumakalampag pa rin. Hindi ko na pinabuksan ulit yung makina kasi baka mamaya, magkaproblema lalo. Kaya ang nangyari pa-check ko na lang sa Honda. So ayun na nga, may kumakalampag tapos ang problema ko pa doon, hindi ko pa nasabi sa inyo, inabot po ng gabi, inabot na po ng gabi, ta's ano nagmamadali na yung ano, alam mo yung may ilaw naman ta's hindi ko alam nagmamadali na siya. Nakita ko nagmamadali na siya tapos ayun na nga gabi na, nagmamadali na siya. Tapos kinabukasan dun ko na napansin na may kulang na tornilyo, yun dun pa ako na-bad trip. Kasi may kulang na tornilyo, bukod sa kulang na tornilyo, may loose na tornilyo. Tapos meron pa doon, nakita ko walang lock, yung pala may sira na. Sabi ko, hanep talaga 'to, nakaka-bad trip, eh. Alam mo yung mahal mo yung motor mo, eh, tapos gano'n. Alam mo kung may mga gamit na ako na lang talaga gagawa, eh. Manood na lang talaga ako ng manood, eh, sa YouTube para matutunan kung paano, eh. Kaya kong gawin, eh, yun nga lang wala pa akong gamit, eh. Parang yun na lang ang gusto kong balakin, mag-ipon para bumili ng mga power tools tsaka hand tools para ako na lang mag-aasikaso sa motor ko, hanep na 'yan. So yun na nga tapos, yun na nga nasira yung ano, yung lock ng engine front cover ko, nasa halagang 600 pa naman yun mahigit, tapos nasira lang. Tas yun na nga, kulang na screw, wala di talaga maayos yung gawa talaga, nakaka-bad trip. Alam mo yung EPA sensor napunta sa lining tapos sabi niya mawawala daw yung blink ta's di naman. Ayun, wala nakaka-bad trip, eh, wala. Kaya napag-isipan ko, sabi ko, dapat talaga sa mismong Honda na lang talaga ako pumunta. Yun talaga may alam talaga sa makina yun, may alam sa motor kasi Honda mismo, eh, mekaniko na ng Honda yun, eh. Kaya dapat talaga dun lang. Kaya kayo mga brad, ingatan niyo yung motor niyo tapos magpapa-S kayo, maganda sa may kakilala kayo na mekaniko, ayun. Eh, ako wala pa akong nakakatagpo na kakilala na mekaniko tsaka maayos na mekaniko, eh. Lahat ng mga pinunta ko na shop puro sablay, eh, may sablay, eh. Alam mo yung ano, bara-basa kumilos kaya may kulang tapos may sira, eh, di ko rin napapansin. Kaya dapat talaga halimbawa magpapaayos ako sa motor ko, halimbawa sa shop ulit, may kakilala ako tsaka dapat tignan ko talaga yung mga gagawin, yung mga tanggal screw, 'yan mga piyesa sa motor dapat titingnan ko talaga, eh, kasi minsan 'di na nalalagay na maayos, eh. Kaya yun, yun lang naman yung mga ano i-share ko sa inyo. Kailangan may kakilala kayong mekaniko. Mas maganda mismo sa Honda na lang kayo magpaayos kung Honda yung motor niyo or Yamaha, dun kayo sa Yamaha. Kung anong brand ng motor mo puwede kayo dun. Dun na lang kayo magpa-service kaysa sa mga shop lang. Siguro mauulit ako sa shop ulit pero yung mga basic lang na aayusin, pero 'pag sa loob na ng makina, yun hindi na talaga dun. By the way, TPS sensor nga talaga yung papalitan, eh, yun nga lang napunta sa makina sa lining pa naman. Lining nasa loob ng makina yun. Wala sablay talaga yung tipong gusto ko lang maayos talaga yung motor ko, lalo tuloy ako nagkaproblema. Ngayon ang problema ko tuloy,
imbis na TPS lang, dadagdagan yung may kumakalampag pagka nagbabawas ako, hawak ko yung clutch. Kaya yun lang mga brad, ingatan na niyo yung mga motor niyo tsaka magpaayos kayo sa mga kakilala niyong mekaniko talaga. Tapos yung mga alam niyo na maayos magawa. Kaya kung wala pa, punta lang kayo sa Honda. Sabi kasi nila mas mahal daw magpa-service sa Honda or sa mismong dealer. Pero kung maayos naman maggawa, okey lang naman kahit mahal, kaysa sa mga di mo kakilala, kulang-kulang yung tornilyo nilalagay. Tapos di pa maayos yung pagkalagay, tulad nung sa'kin, may nasira pa. Kaya wala. So ayun nga pala yung resibo ng mga binayaran ko, ayan. Napabili nga pala ulit ako ng engine oil kasi hindi man lang niya dinrain muna tapos tinabi. Talagang pagbukas ng makina yun na yun, salo na agad sa baba tapos kaya napansin ko, sabi ko, "Ba't gano'n, ba't di mo lang tinabi?" Yun nahulugan ng mga coolant tapos tatanungin na sa'kin, "Bibili ka ba ng sir, bibili ka ba ng engine oil?" Wala, napabili na lang ako dahil nahaluan na ng coolant kasi nakita ko nahaluan na, ayoko naman na gano'n kaya napagastos na naman. Maganda sana dapat itinabi, dinrain muna, bago binuksan yung makina. Wala talaga. Yun na lang mga brad, ingat ka na sa pagmomotor at siyempre ingatan yung mga motor niyo. Peace out.